Tayong lahat ay muling magsitayo sa oras na ito. Tayo pa itutungo na sa preaching of the word, mga kapatid, at salamat sa mga awitan kanina, sa mga special song. Ang ganda ng special song ni Brother Noel. Trust in a way. Yeah, obedience. At mamaya, pasok yan sa paksa natin. At yung handog awit nila Brother Jeff at Sir Dadang, point of no return. Bakit nga ba may point of no return? Diba? Dahil meron silang ginawa. Meron silang paglakad na ginawa, sumulong sila, sumusulong tayo. Lahat ng sumulong, lahat ng sumunod sa ating Panginoong Hesukristo, wala na tong atrasan. Pero yung hindi pa naman sumusulong, wala ka namang babalikan pa. Diba? Para lang ito sa mga matured na, o kasabihin natin, kahit pa paano ay malayo-layo na ang naabot ng kanilang journey sa pananampalataya. Pag sinabing point of no return, yung mensahe ay nagpapakita ng paninindigan. Ito ay wala ng atrasan hanggang dulo. At sa Bible study ng ating kapatid, Brother Billy, actually nag-note din ako, mga kapatid, it is finished. Yeah. Pero may danger dito. May dalawang danger akong nakita sa tinatawag na it is finished. Dahil yung term na yun ng ating Panginoon, actually sabi nga ni Brother Billy, in-emphasize siya yung tinatawag na last words. Pero habang nakikinig sa ating kapatid, ng Panginoon ay nangungusap, nang ipangusap ng Panginoon ng it is finished, siya ay nasa kalagayang tao. At siya ay mamamatay na as a lamb. Pero after ng resurrection, merong another last word ng ating Panginoon. At yun ay bago yung ascension, bago siya umakyat, makikita nyo sa Mateo, sa Mark, sa Luke, lahat yun nakapula. Last chapter, last verses ng Matthew, Mark, and Luke, yun po talaga yung last words ng Panginoon after resurrection na yun. So dalawa yung last words niya eh. Kamatayan sa krus, bago siya mamatay, at after resurrection, victorious na siya, kaya hindi pa po tapos ang lahat para sa atin. So may natapos, pero merong pasimula ulit. So marahil, ito yung pag-uusapan natin ngayon. At isang danger sa it is finished, about kasi yan sa pananampalataya. That's the foundation of our faith, na ginawa ng Panginoon ng lahat. Parang yung tithes yan eh. Siya na yung tithes natin. And we became extreme. At nadaanan natin dito, gaano kahalaga na ang pananampalataya ay guided ng wisdom. Para di tayo mauwi sa legalism, extremist, mga kapatid, na by faith, ginawa na ng Panginoon ng lahat, tapos ng lahat. Pwede tayong gawing tamad. Kasi nga, tapos na. Alam ba, magtatrabaho ka, wala kang ginawa, tapos pagdating mo, sabi ng church, tapos na po yung project natin. Tapos na ba? Ay, salamat. Pero wala kang ambag. Tapos na yung ginagawa, pagdating mo, tapos na. Ito yung danger ng salitang tapos na. Ibig sabihin, may magandang ipinapaabot sa atin. Sa kabilang banda, meron pa rin tayong gagawin, mga mahal kong kapatid. And may the Lord help us for that. So, nais kong bumasa ng scripture natin. Scripture reading tayo. James chapter 2, verse 14. So, ang topic ko po, ang title ko, A Wise Faith. Isang pantas na pananampalataya. At ang inspirasyon na ito ay nahugot ko pa nung nakaraang Bible seminar natin. Nung question and answer, may mga nagtanong kasi, ang ating kapatid, Sister Bam, may tanong siya nung nakaraan. At narinig natin, the way na sinabi ni Pastor June, na iba ang pananampalataya sa karunungan. At ang pinakamataas na kaloob ay ang karunungan, ang wisdom. Ang faith ay kaloob din ito, it is a gift, pero sumunod, pang-apat lang siya kung ako nagkakamali. Wisdom, knowledge, then miracles, faith. Kung ako nagkakamali sa pagkakasunod-sunod. So dito basahin natin sa James chapter 2 verse 14. What does it profit, my brethren, though a man say he has faith and have not works? Can faith save him? So ang ganda ng tanong, mga kapatid. Verse 15. If a brother or sister be naked and destitute of daily food,
And one of you say unto them, Depart in peace, be ye warmed and filled. Notwithstanding, ye give them not those things which are needful to the body. What does it profit? So ito ay patungkol sa pangangailangan ng mga tao, giving, so forth. At ang ganda ng tanong ni Mr. Bam na pwede bang ang tithes ay imbis na sa iglesia, imbis na sa pastor ibigay, pwede bang sa mga needy na lang? And the answer is no. We can do that, we can help to the poor, to the needy, pero may balancing pagkaunawa, mga mahal kong kapatid. Kung ang mga needy ay nangangailangan nating tulungan, then lalo ang iglesia, ang katawan ni Kristo. Sabi dito, even so, faith, if it has not works, is dead, being alone. Yeah, a man may say, Thou hast faith, and I have works. Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Thou believest that there is one God. Thou doest well. The devils also believe and tremble. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Ito yung magandang pupuntuhin natin, verse 22. Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Ano ang meron sa works, mga mahal kong kapatid? Walang magtatrabaho ng maayos, walang makakasunod ng maayos nang walang tinatawag na divine wisdom. By faith, Noah, di ba, preferred an ark, pero meron siyang takot sa kanyang puso. Yung takot niya, sabi doon, ang dahilan kung bakit gumawa siya ng arka. Kailangan niya ng wisdom. Sa pagpapatuloy, sabi dito, and the scripture was fulfilled, which says, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Talon tayo sa chapter 3, verse 13. Who is a wise man? So from faith, ngayon patungo na ito sa tao. Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him show out of a good conversation his works with meekness of wisdom. Verse 14 hanggang verse 17 tayo. But if you have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truths. This wisdom descended not from above, but is earthly, sensual, devilish. For where envying and strife is, there is confusion and every evil work. And last verse, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Tayo manalangin saglit, yuko natin ang ating mga ulo. Panginoon, pagpalain niyo po ang iyong mga salita. Tulungan niyo po kami minsan pa sa oras na to. Ikaw pang mangusap sa aming kalagitnaan, Lord God. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na naway matanggap namin ang iyong mensahe na mayroong kapahayagan at lubos sa pagkaunawa. Itong aming dalangin at samo, hinihiling lamang sa iyo at sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. You may be seated, mga kapatid. Sumamadaliin ko ito. Sa tulong ng Panginoon, ay may paabot ko nawa sa inyo ang isang simple at mahalagang mensahe na inilagay ng Panginoon sa aking puso. At ito yung nilagay ng Panginoon na topic, title, A Wise Faith. First time kong gamitin ang topic at title na ganito, mga kapatid. A Wise Faith.
isang pantas na pananampalataya. Malimit nating marinig ang pure faith, perfect faith, whole faith. Malimit nating pag-aralan ang patungkol sa pananampalataya. Pero ngayong umaga ay dalhin natin sa isang antas ng higit pang pagkaunawa ano ang meron sa pananampalataya. At ito ba ay sapat? Kung puro lang pananampalataya at mananatili lang sa pananampalataya, ito ba ay mabuti? Ito ba ay sapat? Well, sinabi kanina, sa binasa natin sa pahayag ni Santiago, hindi po sapat ang pananampalataya lang. Faith without works. At anong works yon? Works na kung saan pinapakilos ng isang tao ayon sa makalangit na karunungan ng Diyos. Sapagkat may mga pananampalatayang pinapakilos ng makasariling pagkaunawa, may mga pananampalataya ang tao kahit nga mga born-again Christians, ang mga organization, ang mga Hudyo, the Pharisees, the Sadducees, the priests and the Levites, mga mahal kong kapatid, the scribes, they have faiths. At maraming mga tao ang may pananampalataya sapagkat yan ang foundation, yan ang pasimula sa lakbayin natin bilang Kristiyano, pero maraming mga tao ang natatrap by faith only. At ito yung danger, sapagkat kapag pinakilos ang pananampalataya na walang karunungan, ito ay mapanganib. Hindi pwedeng ang isang tao ay mananatili lamang sa pananampalataya. Kamamaya makikita natin ano meron dito. Napakalinaw ng binasa natin, according to James, faith without work is dead. At doon ko hinuhugot yung wisdom, divine wisdom, karunungan galing sa Diyos, sa gawa ng isang tao na magmamanifest, na makikita sa kanya para maging credible, para walang magiging katitisura ng mga tao at masasabi nila, totoo nga na ang taong ito ay mananampalataya. Totoo nga na ang taong ito ay Kristiyano. Totoo nga ang taong ito, ang pananampalataya niya ay totoo. Bakit? Merong gawa na nakikita sa kanya. At magkakaroon siya ng mabuting gawa, manifestation ng gawa, na naaayon sa kalooban ng Diyos, kung ang principle, ang pinaghuhugutan at pinagmumulan ng mga bagay na kanyang ginagawa ay makalangit na karunungan. At dalawa po ang pinagmumulan ng karunungan, mga mahal kong kapatid, ng wisdom. It's either direct revelation from God. Dalawa to, pakinggan nyo mabuti. It's either direct revelation na binigyan ka ng Panginoon ng kapahayagan para by faith you are a believer, kikilos ka at gagawa ka ng ayon sa kanyang kalooban na hindi mo na kinakailangan pang turuan ka ng turuan. Hindi mo na kinakailangan magkamali. Hindi mo kinakailangan tumagal ng 5 taon, 10 taon sa church para lang mag-gain ng wisdom. God can give us direct wisdom by revelation. Nararanasan po ba natin yan? Pero isa pang pinagmumulan ng karunungan, mga mahal kong kapatid, galing sa salita ng Diyos, sa mga pagtuturo, teaching and preaching, ay sama natin, dagdagan natin ang pangatlo, by experience. We gain wisdom by experience. Tama ba? We gain wisdom, una, by revelation, direct revelation from God. Second, by His Word, through preaching and teaching, sa pamagitan ng church. Kaya nga tayo pabalik-balik dito, we are believer. Pero patuloy tayong dumadalo sa gawain sapagkat nais nating lumago sa pananampalataya. At ang pangatlo, by experience, is either mabuti o masama. Minsan, nagkakamali tayo, pero yung mga pagkakamali natin, nagigain tayo ng makalangit na karunungan mula sa Diyos. Sapagkat nasasabi natin, mali pala. Tama pala. I hope makuha niyo ang nais kong i-share sa inyo, mga kapatid. So ang pananampalataya, malimit natin itong pag-aralan, malimit ang ibahagi sa atin. It is the foundation of our Christian life. It is the beginning of our journey. Even sa statue of a perfect man, the very foundation is the faith. Kaya nga, from virtue to brotherly kindness. Nung aking ituro ito sa inyo, dati, sinabi ko na from virtue to brotherly kindness, it is
the sanctification process. Faith is the justification process, yung pasimula. Then ang pinakamahabang journey ay yung tinatawag na sanctification. Paglilinis o pagpapakabanal. At maraming nabibigo dito. At yung pandulo, yung agape love, yung pag-ibig mismo ng Diyos, yun ay ang, sabihin natin, the adoption. Pero yung virtue sa pangalawa, mga mahal kong kapatid, ano meron sa virtue? Kasi merong taong may pananampalataya, pero doon pa lang sa pangalawang baitang, bigo na. Ano yung pangatlong baitang? Knowledge. Iba po yung knowledge sa wisdom. Ano yung pang-apat na baitang? Patience. Then temperance. Pero balik tayo sa pangalawa, the virtue. Ano meron sa virtue? Pagiging maagap, pagiging masipag, pagiging magalang. Andun ba yun sa 7? Wala. May mga Kristiyanong may pananampalataya, pero laging late. May mga Kristiyanong may pananampalataya, tamad. Asan yung virtue? At saan natin makukuha yung virtue, mga mahal kong kapatid? Sa pagtuturo. Wisdom. Kaya nga sa tahanan, mamaya may meeting tayo sa mga teachers natin, mga mahal kong kapatid, sabi ng propeta, ang unang guro ng mga bata ay ang kanilang mga magulang. At kung ano yung naranasan ng mga magulang, kung yan ay godly parents, naglarawan ng propeta kagaya ni Moses, na si Moses ay nabigyan at nabiyaan ng karunungan ng Diyos na nagamit niya along the way sapagkat ang kanyang nanay na may taglay na karunungan, karanasan sa Diyos, na ipasa sa kanya. So ganun po kahalaga ang karunungan, mga mahal kong kapatid. Sapagkat ang pananampalataya, sinasagot nito ang katanungan, do you believe God? Do you believe in His promise? Pero pag sinabing wisdom, ang tanong dito, paano mo gagawin? Nakakaintindihan tayo? Do you believe in giving? Kung malinaw, yes, of course. Paano mo gagawin? Do you believe in tithing? Do you believe? Then how I can do it? Paano natin gagawin? Kaya ang wisdom, sinasagot nito paano. May kinalaman sa gawa, may kinalaman sa action. Malinaw ba, mga mahal kong kapatid? Ang pananampalataya, sinasagot nito, naniniwala ka ba sa Diyos? Naniniwala ka ba sa Kanyang mga pangako? Naniniwala ka ba sa Kanyang mga salita? Then ang sumunod na tanong, by wisdom, alam mo ba kung paano gawin ang mga bagay na Kanyang sinabi? So, kagaya na share ko na po kanina sa group natin, pero binura ko, faith guided by wisdom is fruitful and bountiful. Ang pananampalatayang ginigiyahan ng makalangit na karunungan ay magiging mabungahin at masagana. Kaya sabi doon sa binasa natin sa James, kapag merong makalangit na karunungan at nililid ang isang taong may pananampalataya, magiging mabungahin. Merong kapayapaan, merong kaginhawaan. Ang isang Kristiyanong guided by wisdom, darating ang araw, mawawalan niya ng utang. Hindi po puro faith. By faith, mababayaran ko din ang aking utang. Yeah, God can do that. Pero tuturuan niya tayo. Parang si Juan niya na gustong kumuha ng bayabas. Gusto ko ng bayabas. Naniniwala siya ng bayabas. Bayabas. Naniniwala siya ang bayabas ay makakain niya. And by faith, Juan, waiting for the bayabas to fall down on the ground. That's faith. Lord, alam ko ibibigay mo sa akin ng guwaba na yan. Pero God, give us also wisdom. Pwede mo na yung pitasin ngayon mismo. Amen. So sana po makita nyo ang isang pananampalataya, ang isang mananampalataya na guided by wisdom. Isang pantas na pananampalataya. So introduction pa lang tayo, mga kapatid. Actually, nasabi ko na po dapat kong sabihin. Pero may 5 points kasi ako. I have 5 points here. Divine wisdom is the application that directs, purifies, and proves our faiths, leading to the highest expression
of Christ-centered living. Ang makalangit daw pong karunungan ay aplikasyon na nagdidirekta sa atin, na nagdadalisay sa atin at nagpapatunay sa atin ng ating pananampalataya. At hinahatid tayo nito sa isang mataas na manifestasyon ng buhay na nakasentro sa ating Panginoong Hesukristo. So unang point mga kapatid, the problem of uncertain faiths. Pag sinabi pong uncertain faith, ito yung pananampalatayang sabihin natin foolish. Kung merong wise faith, merong tatawagin ko for the very first time, a foolish faith. Tama ba yung English ko, Brother Jeff? Thank you. Kapag ang pananampalataya ay hindi nalakipan ng makalangit na karunungan, kaya nga ang unang mga Kristiyano noong unang panahon, mga believer ito, they possess faith, mga mahal kong kapatid. Pero according to the scripture in the book of Acts, itong mga Kristiyanong ito ay laging nagbabasa at nag-aaral, nagsasaliksik ng kasulatan. Mayroon silang pananampalataya, naniniwala sila sa salita ng Diyos, pero nais nila na mapatunayan, ma-confirm na ang kanilang sinasampalatayanan ay totoo. Amen. Para hindi sila mahulog sa tinatawag na extremist, pagiging legalista, at maraming mga tao ang nahuhulog sa panahon natin, even us. Muntik-muntikan, di ba? Kapag hindi tayo guided ng wisdom dati, yung tithes inalis natin. At sinasabi natin, ang Panginoon na. Ang tithes natin, correct. Tama naman lahat. Kaya lang kapag hindi pala tayo naging maingat, pwede tayong malihis sa katotohanan. Kaya napakahalaga na yung pananampalataya natin maging sigurado tayo at tiyak. We are not following men. Church order of the church. Mga kapatid, dapat tiyak tayo na ang pinapaniwalaan natin, ang sinusundan natin, ay ang Diyos mismo. At maraming mga tao na ang nagiging suliranin nila ay isang pananampalatayang walang katiyakan, pananampalataya na based lamang sa kanilang konsepto at nararamdaman. Hindi pananampalatayang ipinahayag ng Panginoon, inireveal ng Panginoon, at isang pananampalataya na pinatunayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Isang Kristiyanong pinalago. Hallelujah, sapagkat ang pananampalataya na meron siya ay binindikan ng Panginoon. At nakikita ito sa kanyang mga gawa. Hindi maari ng pananampalataya ay walang gawa, mga mahal kong kapatid. At uulitin ko, bakit merong gawa? Bakit merong nakikita? Actually, ang pananampalataya, foundation. Pag sinabing foundation, nasa ilalim yan. At invisible yan, mga mahal kong kapatid. Ang pananampalataya ay kagaya ito ng foundation. Pero ang wisdom, kagaya ito ng framework, ng structure. Alam niyo ba, Brother Jeff, mga engineer natin, ito yung nakikita na. Di ba? Kaya yung wisdom natin, andun yun sa works. Kung yan ay godly wisdom, yan ay divine wisdom, ang makikita sa buhay mo. Kagaya pa ng isang paglalarawan, ang pananampalataya ay kagaya ng pintuan. Yeah. Pero pag pumasok ka sa pintuan, lahat ng makikita mo sa loob, that's the wisdom. Kaya kung hanggang pananampalataya ka lang, it's good. May pag-asa ka sa panahong darating. Pero pag pinag-usapan ang rapture, pagiging wise virgin, nobya ni Kristo, kinakailangan your faith is guided by divine wisdom. Sapagkat ang nobya ni Kristo, kaya bakit tatawagin siyang wise virgin? Meron siyang wise na pananampalataya. Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon, mga mahal kong kapatid? Alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. At ang mga bagay na makikita sa kanyang buhay ay hindi extreme na pananampalataya. Hindi liberal na pananampalataya. Hindi legalistang pananampalataya, kundi isang pananampalatayang pantas. Guided by the Word of God, guided by the wisdom of God, guided by God Himself, mga mahal kong kapatid. So, maglalaktaw-laktaw na po ako para lang matapos ito. Actually mga gusto kong sabihin ay nasasabi ko na po sa inyo.
Basa tayo ng quote, Sir Meran, first quote natin. Yeah. Sabi ng prophet, and if we say have faith, and then afraid to step out, and claim our faith and put it to work. Yan pa lang. Talagang agaw atensyon na yan sa atin dapat. Sabi ng prophet, and if we say we have faith, and then afraid to step out and claim our faith, and put it to work, then our faith doesn't do as much good, does it? Kung tayo daw ay may pananampalataya pero takot tayong humakbang at i-claim at gawin kung ano yung pinapanampalatayanan natin, hindi ito gagawa ng mabuti sa atin. Then our faith doesn't do as much good, does it? The Bible said that faith without works is dead. Just as the body without the spirit is dead, so is faith without works. We must believe Him. And as we believe, we must act. Amen. Yeah, we must act. Pero paano ba tayo kikilos? Guided by divine wisdom. Amen. Hallelujah. Sabi pa dito, we must act on our confession. We can say it is conscientiously, unless we really believe it. And then if we really believe it, then we can say it with all our hearts and know that God answers our prayer and give us the desire of our hearts. Can we say amen? Pananampalatayang kumikilos. Pananampalatayang umaakto. Pananampalatayang guided ng karunungan ng Diyos. Amen. Hallelujah. So mahalaga po ang pananampalataya. Mahalaga rin po ang karunungan. Hindi sila pwedeng maghiwalay. Ang prophet, meron siyang mga pangaral, dalawang pangaral. Ang title niya, Faith versus Wisdom. Pero yung wisdom na tinutukoy niya ay yung wisdom ng tao. Yung wisdom na galing sa tree of knowledge of good and evil. At meron siyang tinatawag na divine wisdom. At ang divine wisdom na ito ay ang karunungan na galing sa Diyos. Ang sabi pa sa Proverbs, mga mahal kong kapatid, nabasa na natin to sa Book of Psalms, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Basahin nga natin ang Psalms, Termerian. Psalms, yung Proverbs, malimit nating basahin. Ito na lang nasa Book of Psalms. Isama natin, daanan na natin. Chapter 111, verse 10. Sabi ni King David, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all they that do His commandments. His praise endureth forever. Tagalogin natin. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod sa Kanyang mga utos. Sino ang nagtataglay ng kaunawaan, mga mahal kong kapatid? Diba? Sabi diyan, may mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod sa Kanyang mga utos. Kasi nang sumunod ka, masasabi mo, kaya pala. Pero hanggat hindi mo sinusunod, hindi mo mapapatunayan ang Diyos. Sabi doon, mapabautismo ka para sa kaligtasan mo. Magsisi ka. At hindi mo mapapatunayan ang kaligtasan, hindi mo mararanasan unless na sumunod ka. At kapag naranasan mo ng magpabautismo, naramdaman mo ang presensya ng Diyos, naramdaman mo ang pagbabago sa buhay mo, then mapapatunayan mo, totoo pala. Anong nag-gain sa'yo? Anong meron na sa'yo ngayon? Wisdom. At magagawa mo nang i-share sa iba yung wisdom mo. Na totoo pala ang kapatawaran. Totoo pala ang buhay na ibinibigay ng Diyos. Totoo pala ang mga pagpapala. Totoo pala ang pangako ng Panginoon. Kasi dito, tingnan niyo, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Binulay ko ito. Malimit na natin itong mabanggit, mabasa, may share sa atin. That the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pero bakit beginning?
Ang pagkatakot daw sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Ano meron sa pagkatakot sa Panginoon? Basahin natin ang Hebrews chapter 11, mga mahal kong kapatid. Sa Hebrews, verse 7, by faith Noah, nangunguna yung faith. By faith Noah, being warned of God, of things not seen as yet, moved with fear. By faith, ito si Noah, nakapakinig ng salita ng Diyos, pinaalalahanan, winarningan, pero pinakilos siya ng banal na takot. Ano meron sa banal na takot? Pagsunod sa Kanya. Kaya nga beginning, mga mahal kong kapatid, kapag ang isang tao nagpasimulang kumuha ng pako, sabi ng propeta, babasahin natin mamaya, at ng martilyo, magpapasimula siyang gumawa ng arka, sa kanya maiintindihan kung anong ipinapagawa ng Diyos sa kanya. By faith, the foundation, the beginning, then naroon ang banal na takot, na ang banal na takot na ito ang maghahatid sa tao para kumilos, para umakto, para gawin yung bagay na pinapagawa ng Diyos sa kanya. Pero kung si Noah ay hindi kumilos, mga mahal kong kapatid, kung hindi siya kumuha ng martilyo at ng pako, hindi niya alam yung martilyo, hindi niya alam yung pako, hindi niya alam ang arka, maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Nagkakaintindihan po ba tayo? Ang arka ba, magagawa natin sa pamamagitan ng pananampalataya? Sasabihin mo, arka. Hindi ganon yung nais ng Diyos. We are guided by wisdom, mga mahal kong kapatid. Kaya sana po, hindi lang tayo dito, mga mananampalataya. Marami pong mananampalatayang maliligtas. Pero kukunti lamang ang maaagaw, ang mararapture ng mga mananampalatayang nagtaglay ng pantas na pananampalataya. At sana isa tayo doon, mga mahal kong kapatid. Maraming maliligtas, oo, sapagkat they are justified. They are saved. Sa pamamagitan ng tapos na gawa ng Diyos, nang ialay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, it is finished. We are already saved and redeemed. At maraming tao ang naligtas dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Pero yung last word niya, yung pinaka-last word niya, after resurrection, before ascension, anong sabi ng Panginoon? Go ye therefore, teach all the nation. Basahin nga natin ang Matthew, at yung Matthew na lang, Sir Meran. Huling chapter, huling verses, nakaread yan. Sapagkat yan talaga yung last word ng Panginoon. Sabi sa Book of Mark, Book of Luke, pagkatapos siyang sabihin na yan, umakyat siya sa langit. May last word sa kanyang kamatayan before his death, at merong last word bago siya umakyat sa karangalan ng Ama. Matthew chapter 28, verse 19. Kung babasahin natin yan sa isod, pero wag na, naka-red letters po yan. Sabi dito, go ye therefore and teach all nations. Teach all nations. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. It is finished? No, mga mahal kong kapatid. Yung redemption, yung kaligtasan natin, nung ang Panginoon ay magkatawang tao, nang may bayubay siya sa krus ng Kalbaryo, ini-imagine ko nga sinabi ng Panginoon, at least, yung kanyang pinag-istragilan na mamatay siya, nananalangin siya na 3 beses, at least, tapos na yung kanyang paghihirap. Dahil sa katigasan ng inyong mga ulo, at least, natapos na yung unang bahagi na kinakailangang matupad para sa inyong kaligtasan at katubusan. Pero alam ng Panginoon, kaya nga sabi niya, habang maliwanag pa, kinakailangan nating magtrabaho sapagkat darating ang gabi na walang sinumang makakagawa. Ginising ni Pablo ang mga taga-Korinto, gumising kayong mga nakatutulog sapagkat meron tayong gagawin.
Amen. Anong gagawin natin? To observe all things whatsoever the Lord said. At ano meron sa observe, mga mahal kong kapatid? Ano meron sa observation? Faith? No. Wisdom. That's the principle. Hindi natin magagawang ipamuhay ang pananampalataya na walang makalangit na karunungan. At ang makalangit na karunungan, una, pwedeng ibigay sa isang tao sa pamamagitan mismo ng direktang pagpapahayag niya kung mapalad ka, kagaya ni Pedro. Pero yung direktiba kasing kapahayagan, unang-unang ginagawa ng Panginoon sa mga manggagawa. Pero huwag kayong mag-alala, balang araw marahil, yung mga nobya ni Kristo, yung mga bagay na hindi natin lubos maintindihan, kapag naranasan natin ang pananahan ng Espiritu Santo, ang adoption, lahat ng bagay ay mauunawaan din natin. Pero hindi tayo maghihintay sa araw na yan. Sapagkat ngayon pa lang, mga mahal kong kapatid, magagawa natin ang mga bagay na mabuti, na kaaya-aya at kalugod-lugod sa Diyos, kung pinapahalagahan natin ang kanyang mga salita na ating napapakinggan. Second source of wisdom. Kaya kayo nandito sa gawain. Kaya kayo nakikinig. Kaya merong pagtuturo, may pangangaral, sapagkat nais ng Diyos na magtamo tayo ng karunungan. Ang tanong dito, meron po ba tayong nagigain na wisdom sa pakikinig natin? If so, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi natin magagawa ng mabuti, hindi magiging mabungahin, hindi magiging productive, fruitful, mga mahal kong kapatid, ang ating ginagawa. Kung hindi tayo guided ng makalangit na karunungan mula sa Diyos. At minsan may mga pagkakamali, may mga pagkukulang, may mga pagkalito, confusion. Dumaan tayo sa pagiging mangmang, tama po ba? Dumadaan tayo minsan sa pagiging foolish. Dawin na rin natin tinatrato yung pananampalataya natin, nagiging extreme tayo kung minsan. At sa mga pagkakamali, pangatlong source ng ating wisdom na pwede nating matanggap sa Panginoon by experience. Sapagkat pag nagkamali tayo, sinasabi ng Panginoon sa atin, ipinapaunawa sa atin ng Panginoon na yung mga maling desisyon natin, yung mga maling bagay na ginawa natin, ay mali pala. At kapag nalaman mo ng mali, ano yung magigain mo nun? May tama. May mali at may tama. Kaya nga ang wisdom na makalangit, mga mahal kong kapatid, tinatawag din ito ng Bible na discernment. Dapat sa mga Kristiyano merong discernment. Kaya lang, ito po kasi ang katotohanan. Ang discernment, ang wisdom, ay para lang sa mga malago. Hebrews chapter 5, ito ay para lang sa mga malago. Na karni na ang kinakain. Babasa ako ng isang scripture para patunayan sa inyo na ang makakaabot sa antas na ginagay ng kanyang pananampalataya ng wisdom ay mga taong nasa kasakdalan na umalago na. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Sister Mary Ann, 1 Corinthians chapter 1, simulan natin sa verse 20. 1 Corinthians chapter 1, verse 20. Sabi ni Pablo, where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Has not God made foolish the wisdom of this world? Hinahanap ni Pablo yung mga wise na guided hindi ng divine wisdom of God, kundi ng makamundong karunungan. Nasaan ang mga matalino, ang mga skriba sa mundong ito? At sabi ni Pablo, ang karunungan ng sanglibutan ay kamangmangan sa Diyos. Verse 21, sa pagpapatuloy, for after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Sa pamagitan daw ng karunungan ng Diyos,
ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Diyos. Na tila ba ipinangaral sa mga tao, mga mahal kong kapatid, ang kaligtasan at sa pakiwari ng iba sa kanilang pakinig, ito ay kamangmangan sa kanila. Sa pagpapatuloy, verse 23 na lang, but we preach Christ crucified unto the Jews, a stumbling block, and unto the Greeks, foolishness. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. Amen. Naalala ko yung preaching sa atin ni Brother Alex, the wisdom of God. Si Kristo ang ating Panginoon. Pero sa kanila, ng mga Hudyo o mga Hintil, ang ating Panginoon ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Talon tayo sa verse 29. That no flesh should glory in His presence. So dapat ang meron tayo ay ang karunungan ng Diyos, which is ang ating Panginoong Jesucristo. Ang salita. We are guided by the Lord Jesus, by His Word. Amen. Kinakailangang makalangit na karunungan, sapagkat kung yan ay makalangit na karunungan, wala kang may pagmamapuri. Ang dapat may taas ay si Kristo. Then verse 30, but of Him, ye are in Christ Jesus, who God is made unto us wisdom. Ginawa ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo na karunungan natin. At mula sa karunungan na yan, mga mahal kong kapatid, magpapasimula sa karunungan na yan na may pamuhay natin ang katwiran ng Diyos. Without wisdom, hindi po natin may pamumuhay ang buong katwiran ng Diyos. Without divine wisdom, hindi natin mapagtatagumpayan ang sanctification process. And without divine wisdom, hindi tayo aabot sa kakumpletuhan ng ating katubusan. Na sinasabi ni Pablo, look up! Di ba? Sabi ng Panginoon, look up! For your redemption draweth nights. Sabi naman ni Pablo, huwag niyong pighatiin ang Espiritu Santo na ibinigay sa inyo hanggang sa araw ng inyong katubusan. Sino ang makakaabot sa dulo? Sino ang makakaranas ng full redemption? Sila na nagtaglay at nagpahalaga ng makalangit na karunungan. Isang mananampalataya na may taglay na pananampalataya, guided by divine wisdom. 1 Corinthians chapter 2, talon natin chapter 2, ito yung mahalagang parte na sinasabi ko. Sabi ni Pablo, howbeit, verse 6, we speak wisdom among them that are perfect. Para saan ang karunungang ito? Ano yung wisdom na yan? Na para lang sa mga malago. Not the wisdom of this world, not of the princes of this world, that come to notes. Verse 7. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the worlds, unto our glory. Verse 8. Which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. Verse 9. But as it is written, eye has not seen, nor heard, neither have entered into the heart of man, the things which God has prepared for them that love Him. Last verse, verse 10. But God has revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searches all things, the deep things of God. Pag pinag-usapan na po ang mysteries, deep things, mga mahal kong kapatid, wisdom po ang kailangan natin diyan. Ang kailangan natin diyan ay si Kristo sa buhay natin. Ang pananampalataya ay mabuti. It is the foundation of our Christian's journey. It is like Idor, mga kapatid, na dito ka magpapasimula. Pag pumasok ka, makikita mo ang kabuuan kung anong nasa loob. Kaya ngayong mga nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon sa pagsisisi,
Yeah, by faith. Salamat sa Panginoon. Pero ang pagpapatuloy na magsimba tuwing araw ng Merkules at tuwing araw ng Linggo, ang gawin ang mga bagay na ipinapagawa ng Diyos sa atin, it's not only based on faith. Tama ba yung English ko, Brother Jeff? Kundi isang pananampalataya na guided, naturuan, pinagpahayagan, direkta ng Espiritu ng Panginoon, naturuan sa iglesia dahil sa kanyang pagiging masipag, pagiging maagap, pagpapahalaga at paggalang sa gawain at sa mga ministro ng Diyos. You gain wisdom because of that. At normal din na magkamali tayo. Pero kung nobya ka ni Kristo, pag nagkamali ka, itinutuwid ka niya. Kaya ang isang pananampalataya na kailangan natin sa huling mga araw na ito, mga mahal kong kapatid, isang pananampalatayang pantas para masabing isa kang pantas. Hindi ka pwedeng maging bilong sa wise virgin, sa nobya ni Kristo, na hindi ka nagtaglay ng isang pantas na pananampalataya. At napakahalaga po ng isang pantas na pananampalataya, mga mahal kong kapatid, para hindi tayo mahulog sa liberalism. Pag sinabing liberalism, yan yung okay lang. Pasipara ka lang, kung kailan mo lang gustong magsimba, kasi nga, ligtas ka naman eh. Yeah. No doubt, you are saved. I hope so. Kita-kita tayo doon sa millennium. But you are not part of the bride. It's okay. Are you okay with that? You're saved. Given you are saved. Kung kailan mo lang gustong umattend, mabiyaya ang Diyos. Kung kailan mo gustong absent ka. Kung kailan gusto mong magbibigay ka. Kung kailan mo gustong maging party, given you are saved, but you are not belong to the bride of Christ. Hindi ka makakasama sa rapture. At least mapapatunayan mo, magkakaroon ka ng wisdom, totoo pala yung mga earthquake na sinasabi ng Biblia. Totoo pala yung World War III. Totoo pala yung pagtunog ng unang pakakak, ang mga dagat, ang mga ilog ay magiging ganito, ganyan. Makikita mo yung asteroid lalapit sa Earth. Makikita mo yung araw mangingitim. Huwag nating hintayin na mangyari yon. Ngayon pa lang, if you are a bride of Christ, hallelujah, pagtataglay ka ng makalangit na karunungan. So nakaunang points pa lang tayo, mga kapatid. Sabi ko nga, meron tayong 5 points. Tingnan niyo ang sabi pa ni Apostol Pablo. Yung kanina, binasa natin sa Korinto, sa chapter 1, chapter 2, ipinakita ko na ang aabot sa isang pananampalataya na guided na ng wisdom, na pinapalagunan ng karunungan, ay mga mananampalatayang malaguna. Sa Hebrews chapter 5, inilarawan ito sa pagkain, na yung may mga discernment, pag sinabing may discernment, alam na nila kung ano yung tama at mali. Alam na nila kung anong kalooban ng Panginoon. At dito sa Episo 1:15, basahin natin, tingnan niyo, Episo 1:15, wherefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love, meron pang love eh. In-highlights ni Pablo, hindi lang yung pananampalataya, kundi love unto all the saints. Maybe yung iba sa atin dito may pananampalataya. Pero wala pang love of all the saints. Wala pang brotherly kindness. Wala pang brotherly love. Wala pang temperance, patience, long-suffering, hanggang sa brotherly kindness. Pero ito mga taga-Episo, ito kasing Ephesian Church ay malago. Do you agree with that? Ang Ephesian Church ang isa sa pinakamalagong iglesia sa panahon ni Pablo. At ipinararil ito ni Brother Branham sa Joshua generation. Sa panahon ni Joshua na pumasok sa Promised Land. Ang iglesia ng Korinto, iglesyang maraming pasaway. Kaya tingnan nyo, basahin nyo po ang sulat ni Pablo sa Korinto. Puro pananaway. Puro rebuke. Bakit? Sapagkat ang iglesia ng Korinto, 2 beses pang sinulatan sa sobrang tigas ng ulo. Hindi na kontento si Pablo. Sabi ni Pablo, parang hindi kulang yung una kong sulat. Kailangan nyo ng pangalawang sulat. Pero pag binasa nyo ang Episo mula 1 hanggang kabanatang 6,
Lahat yan, pangnobya ni Kristo. Nakita niyo na ba ang pagkakaiba ng aklat ng Episo? Basahin niyo. Predestination, adoption, mystery of marriage between the church in Christ. Andyan lahat. The baptism of the Holy Ghost, the sealing of the Holy Ghost, andyan lahat. Pero tingnan niyo, nang marinig ni Pablo ng mga Kristiyanong ito, ang mga believer na ito sa Episo, taglay ang pananampalataya. Mga believer na ito, they have faith and they have the love for the others, for brethren, for neighbors. Ano sabi ni Pablo? Sa verse 16, cease not to give thanks unto God. Cease not to give thanks for you. Hindi siya tumitigil sa pagpapasalamat sa mga Kristiyanong ito, making mention of you in my prayers. Lagi ko kayong inaalala sa aking panalangin. Sabi ni Pablo sa mga Kristiyanong, may pananampalataya at may pag-ibig na para sa iba. Verse 17, ano yung panalangin niya? That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Amen. Ano yung panalangin ni Pablo, mga mahal kong kapatid? Na ang mga Kristiyanong ito na may taglay na pananampalataya at brotherly love, magkaroon ng makalangit na karunungan. At mapupuspos tayo ng makalangit na karunungan kapag si Kristo na ating Panginoon ay manahan sa bawat isa sa atin. Amen. Ako, meron ang pinakamahalaga. Lagi tayong bumabalik sa dulo in conclusion sa mga pagtuturo at pangaral na ang pinakamahalaga sa lahat na dapat nating pakanasain, pakahilingin, idulog sa Panginoon sa mga panalangin natin ay maranasan ang bautismo ng Espiritu Santo at ang pagkukupkup nito sa atin. Ang mabigo tayo dito. Ang hindi natin maranasan ito, mga mahal kong kapatid, we are saved, but not as part of the bride of Christ. So, sino dito ang gusto maging parte ng nobya ni Kristo? Amen. Mahalaga sa inyo ang karunungan. Mahalaga ang relationship ninyo sa Diyos, panalangin, sa bahay, may pagsisiyasat, may pag-iingat, and God can give you directly a revelation. Pero paano ba nagbibigay ang Diyos ng kapahayagan, mga mahal kong kapatid, kung atin siyang hinahanap? In prayer and fasting. Hindi pwedeng mag-reveal ang Panginoon sa iyo na direct na wala ka sa kanyang kalooban. Pwede mong maranasan na magbigay ang Diyos ng wisdom sa iyo. Sa ikatlong aspeto, yung experience, papaluin ka muna niya. Sa pagsuway mo sa Kanya, sa hindi mo pagsunod sa Kanya, sa pagbaliwala mo sa Kanyang salita at sa Kanyang sakdal na kalooban, papaluin ka ng Diyos. Aalisin yung mahal mo sa buhay, aalisin yung trabaho sa iyo, aalisin yung resources sa iyo, anything na pwede niyang alisin sa iyo o ibigay sa iyo. Pwede kang bigyan ng karamdaman, ng problema, para lang maintindihan mo na mali yung ginagawa mo. At through by that, you will gain wisdom. Kaya lang may wisdom kang pilay na wala ng tatay, wala ng nanay, wala ng anak. It's too late, pero thank God pa rin. Pero God can give us wisdom. First, by revelation. Second, while we are in the church. Amen. So sana lahat ng mananampalataya dito ay hindi lamang maging mananampalataya na ligtas, kundi mananampalatayang mahalaga sa kanila ang gawain at kung ano ang nasa loob ng gawain. You are guided by wisdom. Hindi isang mananampalataya na walang bunga, hindi produktibo. Kaya ngayon sumunod sa faith, mga mahal kong kapatid, sa statue of perfect man, virtue. Dalawang salita lang yung pinagbubulayan ko talaga. Maagap, pagiging maagap at pagiging masikap. Pagiging maagap, ano ibig sabihin ng pagiging maagap? Hindi nalilate. Pagiging pagiging masikap. Yeah, andun yung salitang pagiging masipag.
Kayo ang nakakaalam kung Kristiyano kayong masipag at maagap. Given you are saved. Pero ang isang nobya ni Kristo na makakasama sa pag-agaw ay isang Kristiyanong may manifestasyon ng buhay ni Kristo sa kanyang buhay. Mayroong gawa na nakikita nang nasa likuran ng mga gawang yon ay makalangit na karunungan na kanyang tinanggap mula sa Diyos. Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, 11:57, 3 minutes before 12, mga mahal kong kapatid, hindi ko aaksayahin ang mga oras ninyo, hindi ko man natapos ang 5 gusto kong puntuhin sa araw na ito, pero sapat na yung mga bagay na sabi ko, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Atin siyang palakpakan sa oras na ito. Siguro, para sa karagdagan lang, last quote, may mga quote pa sana ako dito, last quote na lang, 1965. Sa Marian, yung huling quote natin about kay Noah. Okay, wala Sir Marian. Pakihanap pa doon, Chot. Last quote natin. 1965. So, kung kailan last quote tayo? Yeah, pakihanap. Naibigay ko yung keyword natin diyan. Look at Noah in his scientific age. Okay. Sa paksa niyang, a man running from the presence of the Lord, paragraph 100. Yan. Sabi ng prophet, look at Noah in his scientific age, how he had to face up to a thing that was so unscientific. Why there wasn't a reason why it couldn't be unscientific. It was unscientific, rather, why they said it's going to rain out of the skies. They never had rain to drop out of the heavens. Now he had to face up to it. God said it was going to rain. So it is against sa panahon ni Noah, nauulan. Nagbibigay ang Panginoon ngayon ng mensahe kay Noah at sabi ng Diyos, Noah, gumawa ka ng arka sapagkat magpapasapit ako ng baha. Gugunawin ko ang mundo sa pamamagitan ng baha. Nangaral si Noah ng 120 years. Nagbibigay ng makalangit na karunungan, mensahe, warning sa mga tao, pero hindi nila kayang mapaniwalaan. They have no faith. They move not in the fear of the Lord. Kaya naman wala silang ginawa. Pero si Noah, sa pagpapatuloy, sabi ng propeta, God said it was going to rain. Then paragraph 101. So yung bandang dulo ng 100, sabi ng script, sabi ng prophet, ang Diyos ay magpapaulan. God said it was going to rain. Then sa 101, then faith without works is dead. So itong mensahe na ipinapahayag ng prophet ay mula sa Hebreo chapter 11 at James chapter 2, kinunvay niya. Yung dalawang aklat na magkasunod, sulat ni Pablo at sulat ni Santiago, kinunvay niya. Ang Hebrews chapter 11, by faith. Noah, by faith. Pero ang James chapter 2, sabi ni Santiago, hanggang chapter 3, ang pananampalatayang walang gawa
na hindi pinakilos ng makalangit na karunungan ay patay sa harapan ng Diyos. Pagiging unwise ito, pagiging foolish ito, na kahit magtaglay ka pa ng karunungan na maging matalino ka, napakataas ng IQ mo, pag hindi ito galing sa Diyos, it is foolishness. Sapagkat ang kikilalanin lamang ng Diyos na karunungan ay karunungan na nagmumula sa Kanya. Ano sabi dito ng propeta? Then faith without work is dead. If you say, I believe it, and don't make no acts. Sasabihin ng tao, sabi diyan, then faith without work is dead. And if you say, I believe it, and don't make no acts. Just like the message, if you say, I believe it, don't make an act. What good does it do? So binalikan natin yung unang binasa natin quote kanina. See, Noah went to work with his hammer and built an ark to confirm what he was talking about. That's what we have to do too. We have to go to work to prove our faiths by our works. Our works proves our faith. At anong sabi ni Santiago? Sa pamamagitan ng mga gawa, pinapasakdal natin ang ating pananampalataya. At ano ang magpapasakdal ng ating pananampalataya? Isang gawa na pinapakilos ng makalangit na karunungan. Kaya hindi natin magagawa kung anong nais ng Diyos, mga mahal kong kapatid, kung hindi tayo matututo. Ulitin ko, 3 ang source ng karunungan. Una, direct revelation. Kung ikaw ay nananalangin lagi, ikaw ay may malaking pabor sa Diyos, prayer and fasting, nakikita ng Diyos na ikaw talaga ay, yung puso mo ay karapat-dapat na pagpahayagan, God will give you a direct revelation. And from that, dahil sa kapahayagan na yon, you will gain wisdom. Pangalawa, you will gain wisdom sa mga pagtuturo na kagaya nito at pangangaral. Pangatlo, by experience. Alin man sa 3 yan, na nag-gain kayo ng wisdom, pasalamatan nyo ang Diyos. Kung meron kayong pantas na pananampalataya, then, kabilang ka sa kategorya ng pantas na dalaga na nakahandang sumalubong sa Kanya. Pagpalain kayo ng ating Panginoon, tayong lahat ay magsitayo sa oras na ito, mga mahal kong kapatid. So, si Noah may pananampalataya. Tama ba? Si Noah may pananampalataya. Pero dapat alam niya kung ano yung martilyo at kung ano yung pako. Dahil kung walang wisdom si Noah, hindi siya naturuan ng Panginoon, ibinigay ng Panginoon yung measurement, yung sukat, sinabi ng Panginoon, 3 palapag, Noah, na arka. Kung hindi alam ni Noah ang ibig sabihin ng 3 palapag, pwede ang gawin lang niya 1 palapag. Tama ba? Kung hindi alam ni Noah yung gopher wood, baka yung ginamit ng arka, gumawa siya ng pato-pato, mga banana. Sasabihin ni Noah, Lord, okay na po yung mga banana, lalaki. Gagawa na lang po ako ng balsa, ng pato-pato. Malulugod kaya ang Diyos ng sarili nating ideya? At sabi no, Panginoon, alam ko Panginoon, may kakayahan ang saging eh. Kaya na nitong iligtas ang mga tao, Panginoon. Pwede nating sabihin, Lord, lahat ng tao, pumutol na lang ng saging. At sa panahon ng bagyo, ng dilobyo, pwede lang magamit ang kanilang saging para maligtas sila. Tatanggapin ba ng Diyos yung ganong ideya, mga mahal kong kapatid? Knowledge din yon. Wisdom din yon. Pero ang nais ng Diyos ay galing sa Kanya. Kaya pwede tayong may gawin. Ang isang bagay magmukhang mabuti, pero hindi kalooban ng Diyos. Ang totoong mabuti sa harapan ng Diyos ay galing sa Kanya. Ayon sa Kanyang principle, kaya nais ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, tayo ay mga mananampalataya na may taglay na pananampalataya na pinapakilos ng makalangit na karunungan sa pamagitan ng Kanyang paghahayag sa atin. Ang James chapter 1 verse 5 ay nagsasabi, after ng Hebrews na tinalakay ang pananampalataya, sabi ng James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom,
Kung sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraid it not, and it shall be given him. Sino dito ang nais ng karunungan? Isang Kristiyanong may pananampalataya na nais niyang magkaroon ng direksyon ng kanyang buhay. Sabi pa ng paglalarawan, sabi ng propeta, it is like a mechanic in dynamics. Pwede nating sabihin na ang pananampalataya ang mechanics. Andyan yung pananampalataya. Pero hindi ka makakakilos kung walang dynamics. Parang kagaya daw yan ng sakyan, mga mahal kong kapatid. Ang sasakyan merong engine. Merong, merong makina. Tama ba? At yan yung pananampalataya, yan yung foundation. Merong engine. Pero kung walang system yan, kung walang computer, sa panahon natin makabago na, meron ng GPS. Ang mga sakyan, ang mga motor, naka-computer system na. Pag wala yung system sa loob, kung wala yung preno, wala yung silinyador, walang langis, walang oil, walang gasolina o krudo, hindi yan tatakbo. Kaya ang pananampalataya, ang buhay ng isang Kristiyano ay kikilos lamang ng ayon sa kalooban ng Diyos na magiging kapaki-pakinabang, magiging mabungahin, kung yan ay pakikilusin ng makalangit na karunungan ng Diyos. Amen. Alam nyo, matagal na kayong believer. Alam natin, Kristiyano tayo. Alam natin, meron tayong pananampalataya. Pero bakit baon tayo sa utang? Yeah. We are not guided kasi ng wisdom, mga kapatid. Masakit ang katotohanan, pero embrace it. May pananampalataya tayo, pero bakit may sakit tayo? Hindi tayo marunong makinig. All of us are guilty. May pananampalataya tayo, pero bakit nag-aaway yung mag-asawa? Bakit magulo ang pamilya? Mga believer yan, ha? Maayos lang dito sa church, pero pagdating sa bahay, hindi nakikibuan, nag-aaway pa. May pananampalataya yan. Yung asawang babae, may pananampalataya. Yung asawang lalaki, may pananampalataya. Yung mga anak, may pananampalataya. Pero bakit walang respeto sa magulang? Naniniwala sa Diyos, pero may bisyo. Naniniwala sa Diyos, pero gumagawa ng mga bagay na mali. Wala kasing karunungan na gumigiya sa Kanya. Tayo ay mga mananampalataya, mga mahal kong kapatid, na naniniwala sa Diyos, na nais ng Panginoon na magkaroon ng direksyon ng ating buhay. And only by the wisdom of God, we can have a direction in this life. Sino sa atin dito ang nais na magkaroon ng direksyon ng kanyang paglilingkod? Maging malinaw sa kanyang tinatahak, na hindi lamang nagsisimba na. Parang wala lang. Dapat bumabangon tayo sa bawat umaga na merong direksyon. Reveal sa'yo ang kalooban ng Diyos. And may the Lord help us, mga mahal kong kapatid. Tayo mananalangin. Ayoko na pong magpakahaba pa. Sino man ang nangangailangan ng karunungan, maraming request prayer. Request para sa kagalingan. Pero marahil lang nais ng Panginoon, bigyan tayo ng karunungan. Bakit ka hindi karunungan ang hingin natin sa Kanya? Tama ba? Tama ba? Hindi kaya ang nais ng Panginoon ay bigay sa atin karunungan? Hindi basta healing lang? Kasi pag pinagaling ka, tapos magkakasakit ka ulit. Pag inayos ng Diyos yung problema nyo, magkakaproblema ulit. Pero kapag nagtaglay tayo ng karunungan, pag inayos ng Diyos ang problema natin dahil nagkaroon tayo ng karunungan at pinakilos tayo ng Diyos sa karunungan para isolve yung mga problema, then it will settle. Sa may mga utang, sa mga may pangangailangan, baka hindi trabaho ang kailangan nyo muna. Baka hindi business ang kailangan nyo.
Kasi kahit ilang business ang ibigay ng Diyos sa atin, kung wala tayong makalangit na karunungan, babagsak at babagsak pa rin tayo. Kahit makailang kliyente tayo at makailang trabaho, kung wala tayong karunungan, after 1 year, ibang trabaho na naman. After 2 years, ibang trabaho na naman. Hindi mapapakali. Ibang lugar na naman. Ibang lugar na naman. Walang mangyayari. Sa pagpili ng mapapangasawa, ng kasintahan, pag walang karunungan, magkakaroon ka ng ikalawang girlfriend, second girlfriend, third girlfriend. At ang Diyos ay hindi nalulugod sa kanya. Patatawarin tayo ng Panginoon, oo, mabiyaya siya. Pero nais ng Diyos na makasama tayo sa pag-agaw. And this message is for the bride of Christ. Like what Apostle says, I speak wisdom to the perfect, to the matured. At kung ikaw ay isa doon, God bless you. Tayo manalangin. Hallelujah, Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon muli na yung ipinahintulot at ipinagkaloob sa amin upang muling makapanambahan sa iyo. Ang ikaw ay aming masamba, mapapurihan. Salamat sa pananampalataya na pinasibol mo sa aming mga puso. Sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, nagkaroon kami ng kaugnayan sa iyo, Lord. Nagkaroon muli kami ng koneksyon sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat sa pananampalataya na sa pamamagitan nito, nakilala ka namin at ang iyong sakdal na kalooban. Pero tunay, Lord, sa buhay pananampalataya, maraming struggle, maraming ups and down, maraming troubles, marami rin naman pong victories. Pero ngayong umaga, ngayong araw, salamat po sa iyong mga salita, sapagkat tinuruan mo kami at ipinalala niyo sa amin gaano kahalaga ang makalangit na karunungan, na kung saan kami bilang mga mananampalataya, nais mo magkaroon ng direksyon ng aming buhay. Isang buhay na may pagtatagumpay, Panginoon. Hallelujah. Isang buhay na nakalaya sa lahat ng mga gapos ng sanglibutan. Gapos ng kanikala ng laman na nagpapahirap sa amin. Sa kalagayang espiritual man, sa kalagayang pisikal o sa kalagayang pinansyal, Lord, marami sa amin ang paulit-ulit na nabibigo at nagkakamali. Salamat sa provision mo, tinutulungan mo kami. Nung mga panahon na wala kaming trabaho, binigyan mo kami ng trabaho. Salamat sa mga resources, Lord. Salamat sa mga biyaya naming tinatanggap. Pero paulit-ulit pa rin po kaming nagigipit, nagkukulang, kakamali. At sa umagang ito, kung meron kaming nais idulog sa iyo at pasalamatan, salamat sa iyong salita na nagturo sa amin, na nais mo kaming i-guide, Lord. Bigyan ng makalangit na karunungan at pakilusin ang aming buhay ang pananampalatayang tinaglay namin buhat sa iyo, na mayroong kapahayagan at pagkaunawa sa iyong sakdal na kalooban. Help us, Lord. Ang aking mga kapatid na nandito, kung nagkukulang ng pananampalataya at tila ba pag-alinlangan na naghahari sa puso, papagtibayin nyo nawa ang kanilang pananampalataya. Kung ito ang kailangan nila sa umagang ito, sa araw na ito, ibigay nyo po ang pananampalatayang buo sa kanila. Isang pananampalatayang maalab, isang pananampalatayang maayos, sakdal at dalisay, na nakakonekta sa iyo, Panginoong Diyos. At ayaan din naman sa mga kapatid ko na nais pang higit na makalakad sa iyong kalooban, na maabot ang kasakdala ng pagkukup-kup sa huling mga araw na ito. Ipagkaloob mo ang makalangit na karunungan sa bawat isa amin. Nais namin na kami may pananampalataya na ginigiyahan mo mismo, Panginoon, sapagkat ikaw ang makalangit na karunungan na kailangan ng bawat isa amin. Lord, sa iyo ko po pinagkakatiwala ang munting iglesia sa dakong ito. Ang mga kapatiran, ang pamilya na bumubuo, mga mag-asawa, mga young people, Lord, kayo na po ang bahala sa bawat isa. May mga request prayer, Lord, na pinaabot, kagalingan, kaayusan sa relationship, at marahil maraming mga unspoken request, Lord, na dinudulog sa iyo. Matagal na marahil, may 1 taon na, 2 taon, 5 taon na, may mga struggle sa finances, sa physical, Lord, na kalagayan, at higit sa lahat sa spiritual. Panginoon, ikaw pang magbigay sa amin ng makalangit na karunungan. Buksan niyo po sa amin ang iyong mga salita at pakilusin niyo po kami na ang mga bagay na aming kinakaharap ay maging maayos sa tulong niyo po, sa karunungang ipagkakaloob niyo sa bawat isa amin. Maraming salamat po sa araw na ito, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang lahat at dalangin ang lahat ng ito, sinasamo sa iyo, pinapasalamatan ka sa iyo pong dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Everybody says Amen. Amen
Amen.